naawa ko sa ate Celine mo. Ngayon mas nangingibabaw na yung awa ko sa ate Celine mo. Dapat yung sinabing totoo. Hindi na kaya dali ng konsensya ko. Makita kayong nahihirapan. Pag nalaman ng tatay ko, totoo. Dahil ako ang totoong kriminal. Ako ang pumatay kay Leo Guerrero. Inosente po ako at mga kapatid ko. May ibang nakakita ba sa nangyari, Celine? Wala po. Pero alam mo ng Diyos, na inosente po kami. Ikaw ang pumatay kay Leo Guerrero? Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hawak ko tong confession mo. Bigay niyo sa akin yun. Huwag kang lalapit sa akin, Tope. Huwag kang lalapit. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na inosente ka. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Kinausap ko lang si Celine. Gusto kong marinig sa kanya mismo na wala siyang kasalanan. Para naman kasing kaya mong ipagtanggol ang anak mo laban sa pamilya mo at sa asawa mo. Umalis ka na lang. Lubayan mo na kami ng anak ko. Anak ko rin si Celine. At ayoko na nagdurusa ang bata sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Makakalaya tong si Celine. Tapos, naku, matutuwa ang lenang bruha, di ba? Gusto mo bang gawin yun, Becca? Anong ginagawa mo rito? At sino itong lalaki na to? Lena, si Atty. Apeliano. Siya ang tutulong sa kaso ni Celine. Tutulungan niyo po ako? Pero bakit po? Eh, hindi niyo naman po ako kaano-ano. Tsaka, anak niyo po yung biktima. Dahil alam kong biktima ka rin. Anong kapalit niyan? Anong kailangan mo sa amin? Sina, wala. Ayoko lang napapaparusahan ng tao na wala namang kasalanan. Hindi po ako naniniwala na walang kapalit yan. Eh, kayong mga politiko, lahat may kapalit. Sina? So, shall we proceed? Congressman, i-record ko lang itong pag-uusap natin, ha? Sige. Pagkatapos mong aminin sa korte, sa harapan ng judge, na ikaw ang pumatay kay Leo Guerrero, anong nangyari? Hindi ko na po masyado maalala kasi emosyonal po ako noon. Pero ang natatandaan ko po, nagbigay na ng verdict ang judge. And then, tinapos na po nila ang trial. Tinanong ka ba ng judge kung talagang ikaw ang pumatay kay Leo Guerrero? Na willingly ina-admit mo to? O baka naman napipilitan ka lang o ginawa mo to para pagtakpan ng iba? Wala po ako naaalalang tinanong niya yan. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon para magpresenta ng ebidensya sa kaso para lumakas ang kaso nyo? O makapagsabi man lang na hindi kayo ang pumatay kay Leo Guerrero? O masabi na hindi man lang murder ang nangyari kung hindi homicide lang? Hindi po, attorney. Bakit ho, attorney? Alam niyo, Congressman, mahalaga kasi sa korte na usisaing mabuti ang bawat salaysay. Na yung salaysay ng mga testigo at mga nasasakdal na malaman ang buong katotohanan. Hindi pwedeng magkulang dahil buhay ng tao ang nakataya dito. Hi, Tope! Aling Becca? Aling Becca? Kung ginagawa niyo dito, paano niyo nalamang saan ako nakatira? Ikaw naman, nakalimutan mo na ba na nandito ka sa Barangay Marites? Aling Becca, parang awa niyo na po. Bigyan niyo na sa akin yung recorder. Uy! Alam mo, Tope,
Sayang ka. Kasi, ang gwapo-gwapo ko. Ang ganda-ganda pa ng katawan mo. Ang kinis-kinis mo pa. Kung hindi ka nga lang bata, tapos marami kang pera. Naku, pinatulan ka. Becca. Tupe, panira ka ng moment ko, no? Huwag kang mag-aalala. Hindi ako masasalita. Basta gagawin mo lang gusto ko. Simple lang naman yung gusto ko. Kahit anong mangyari, hindi ka magsasalita. Kahit kanino. Kahit kanino. Bakit ho? Kasi Tupe, pag nagsalita, di ba makakalaya sa sige? Ayokong matapos yung paghihirap ng mag-iinan mo. Dahil karma nila to sa lahat ng perwisyong binigay nila sa kanila. At karma din nila sa pagkamatay ng Kuya Delphine. Pero paano pa si Celine? Huwag ka nga tanga, Tupe! Ano ka ba? Gumising ka! Yung sarili mo, yan ang intindihin mo. Kasi yung katawan mo na yan, tsaka yung mukha mo na yan, pagpipestahan ka sa kulungan. Sa lahat ng paraan. At hindi ka magsusurvive doon. Sa ngayon, kung ako sa'yo, enjoyin mo itong kalayaan mo. Ito. At higit sa lahat, magpasalamat ka sa kabaitan ko. Okay? Maraming salamat ho ulit, attorney. Pag-aralan ko lang itong kaso ni Celine. Balikan ko kayo agad. Thank you. Magaling si Atty. Lena. Lahat ng kasong hawak niya na ipapanalo niya. Pagtiwala ka lang. Sa kanya may tiwala ako. Pero sa'yo wala. Ano na naman, Lena? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Anong gagawin mo? Sinong lalapitan mo? Si Atty. Avellano na lang pag-asa natin. Oo na. Mahirap lang ako. Wala akong pambayad ng abogado. Pero alam ko magagawan ko ito ng paraan. At hindi ako titigil hanggat hindi ko natutulungan ng anak ko. Lena, hindi kita minamaliit. Alam ko na marami kang ginawa para kay Celine. Pero sana hayaan mo naman na ako ang gumawa ngayon. Alam ko na hindi ako makakabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko, pero sa ganitong paraan at pagkakataon, matulungan ko ang anak ko. Anak niya ho? Celine. Ano pong ibig niyong sabihin? Oo. Anak ko. Dominic. Hanggang sa mata ng korte, ikaw ang may kasalanan. Hindi mahuhuli ang totoong pumatay sa anak ko. Kay Leo. Sir, salamat po Kasi kahit hindi niyo ako kaano-ano, tsaka anak niya pa po yung biktima, tinutulungan niya pa rin po ako. Kayo po ata yung pag-asa na pinagdadasal ko. Ano na, Darla? Nakabalik na ba si Celine dyan sa facility? Baka naman sinasadya niya na yung sakit-sakitan niya para hindi siya makabalik dyan. Eh, ma'am, may doctor's orders naman po eh. Aba, okay Talagang maraming pambayad yung babae na yon para makonfine siya, ganon. Ewan ko nga ba, ma'am. Basta ito, Darla, oras na makabalik dyan si Celine, gawin mo ang lahat para mapunta yung babae na yan sa tunay na kulungan. Tama na yung ilang linggo niya sa paraiso. Panahon na para mapunta siya sa tunay na impyerno. Oh, hi!
Welcome, attorney. I'm sorry, Ate Velda. I have bad news. Nag-file ang kampo ni Miss Serrano ng petition for certiorari. Gusto nilang ipa-review ang pagsentensya kay Celine. What? Nag-file na ako ng petition for certiorari sa Court of Appeals. Attorney, ano po yun? Basically, ang certiorari ay isang order mula sa isang mataas na hukuman papunta sa mababang hukuman para ma-review ang mga records ng isang kaso. Re-reviewin po ulit yung kaso ni Celine? Oo. Ayon sa testimony ni Celine, nagkaroon ng pagkukulang ang judge. Walang due process. Ni hindi siya nagtanong o nagkusisa matapos umamin ni Celine. Ni hindi nga siya humingi ng ebidensya para malaman kung ano ba talaga ang kasalanan ni Celine bago niya hinatulan. Kaya tayo nag-petition for certiorari ay dahil nabaliwala ang proseso. Hindi naging sapat ang paglilitis, kaya mali ang sentensya kay Celine. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, may pag-asa ng pawalang sala si Celine. Talaga po? May pag-asa pa. Congressman, mauna na ako. Sige. Mrs. Serrano. Dominic, alam ba ni Velda na tinutulungan mo kami? Ako, ang pamilya mo at si attorney lang nakakaalam nito. Ayoko ng gulo. Lalo na para kay Celine. Baka imbes na makatulong to, lalo pang gumulo ang sitwasyon. Huwag ka mag-alala, hindi ito malalaman ni Velda. Paano ka nakakasiguro? Ginawan ko ng paraan. Lena, hindi ko ipapahamak ang anak natin. Hindi kita ipapahamak. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, ako na lang ang gagawa ng paraan para sa anak ko. Mauna na ako. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo hindi ko malalaman kung anong ginagawa ninyo? The audacity para mag-file ka ng petition? Ano, papalitan mo yung history? Akala mo, hindi ko alam. Obvious naman, di ba? Yung anak mo, siyang pumatay. Velda, walang kasalanan ng anak ko. Inamin na niya na siya ang pumatay, hindi ba? Kaya guilty siya. Napilitan lang siya. Hindi siya napilitan. Inamin na nga niya na siya may kasalanan. Siya ang pumatay kay Leo. Velda, iniligtas lang niya yung mga kapatid niya. O iniligtas niya yung mga kapatid niya at sakala niya siguro makakalusot siya. Eh hindi. Kaya ayan, ngayon, guilty yung anak mo. Kung ayaw mong maniwala, ha? Eh di wag. Pero inaasikaso na ng abogado namin ang kaso. Wow! Sosyal! Naka-afford ka ng abogado? Wow! Okay yun ah. Ay, alam ko na. Siguro meron kang kinilantaring matanda, yung madaling mamatay, mayaman, para makahingi ka ng pera. No. Mayaman ka nga. Pero kanal naman yung ugali mo. Kanal pala, ha? Walang niya ka talaga. Ha? Walang niya ka talaga. Ano? Ha? Tama na po. Tama na po. My earrings! Hanggang nabubuhay ako, I will make sure na pagbabayaran ng anak mo ang lahat ng ginawa niya sa anak ko. Lilipat siya ng tunay na kulungan dahil doon siya nababagay. Kriminal! Kriminal kayong lahat! Tara na, labas na po tayo. Labas na po. Don't touch me! Labas na po. So ano, attorney, paano? Ano pa ang pwede natin gawin, ha, Lorenzo? Well, we can file an opposition to petition for certiorari. What the hell is that?
Ibig sabihin lang na nag-oppose tayo sa pagre-review nila ulit ng kaso. Tama. Eh, di ba wala namang kaso na i-review na? Dahil umami na yung kriminal? Oh, eh di tapos ang kwento. Lorenzo, I want you to do something. Kailangang siguraduhin mo na hindi mapawalang bisa yung Celine na yon. Okay? Oh, Yes, Ate Vel. Velda, what's going on? Ba't andito si attorney? Eh, paano yung walang yung Lena na yon? Ayun, nangihingi na reviewin yung kaso. Can she do that? Ma'am. Well, apparently, nakahanap yata yung walang hiya ng isang backer. Kaya ayun, she can afford a good attorney. Sino kaya yung nauto ng babae na yun, para tulungan siya? And I'm assured na someone who's powerful and lots of resources. Kasi hindi basta-basta tumatanggap ng kliyente si Attorney Avellano. Nakakatakot naman yung banta ni Verda. Diyos ko po, hindi natin alam ano kayang pwede niyang gawin dun sa pagharang dun sa petisyon. Magaling naman yung binigay ng abogado ni Dominic. Eh kung bayaran ni Velda yung abogado, o kaya mabuking si Dominic na tinutulungan kayo. Diyos ko, warla yun. Sabi ni Dominic, ginawa na daw niya ng paraan. Magagawan ba ni Dominic ng paraan kapag pinatigil ni Velda ang pagtulong sa inyo? Lalabanan ba niya yung asawa niya? Lalo na kung ang pangalan nilang nakataya. Fran, inaasahan na yun ni Celine. Madudurog ang puso ng bata kapag biglang hindi itinuloy ang petisyon. Kaya nga. So dapat may plano. Yung in case of emergency, ganun. Tingin mo talaga makakalaya ako? Oo naman. Ni-research ko kaya abogado mo. Magaling siya, tsak mamahalin. In fairness kay Sir Dominic, ah. Pero ate, duda pa rin ako sa kanya eh. Para kasing may catch tong ginagawa niya. Feeling ko may hidden agenda siya. Hindi naman ganun si Sir Dominic. Ay ate, hindi ka sure. Asawa niya pa rin kaya si Velda Maldita. Anong naiisip mo? Na baka pinagplanuhan lang to. Naglalaroan ka lang. Plano lang nila nasaktan ka. Imposible namang hindi alam ni Velda eh. Matinik yun. Tsaka hello, blood is thicker than water. Grabe naman sila. Hindi pa ba sapat lahat ng hirap na binigay nila sa atin? Ano bang gusto nila mangyari? Ate, sorry na upset kita. Kain ka na lang muna. Ayan nga. Attorney, ito lang ang perang meron ako ngayon. 21,000 pesos ito. Pero pinapangako ko sa inyo, babayaran ko kayo. Lena, ano ba sinabi ko naman sa'yo na ako nang bahala dito? Dominic, gusto ko lang makasiguro na hindi ititigil ni attorney ang pagpetisyon sa kaso ni Celine. Kung sakaling mamabisto ka ni Velda. Bakit ba yan ang iniisip mo? Naghahanda lang ako. Ayokong paasahin ang anak ko. Hindi naman ito malalaman ni Velda eh, kaya huwag kang mag-alala. I need to see Attorney Avellano. Ma'am, may client pa po si attorney. Teka nga muna, sabihin mo nga sa akin, sino ba yung kliyente na yun? Ha? Yung Lena ba yun? Si Velda ba yun? Sus, kung makikita niya tayo. Kalma ka lang, kalma ka lang. Paano kung kakalma? Huwag kang matakot na humarap. Paano kung kakalma? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Paano kung mabisto tayo? Paano si Celine? Attorney.
tumigil ho kayo. Don't touch me! Hindi mo ako kilala. I am Velda Gatchalian. Oh, kala ko ba may kliyente ka? Wala, ma'am. I was just taking a break. But may I remind you that my office is not a public market where you can display your rude behavior, especially to my staff. Pwede kitang sampahan ng kaso. Well, may I also just remind you that I know a lot of very powerful people. Oh, pareho pala tayo, ma'am. I also know a lot of powerful people. Ano bang kailangan mo at bigla kang nag-barge in sa opisina ko? Si Lena Serrano. Baka may kilala kang Lena Serrano. Kasi mahirap pa sa daga yung babae na yun eh. Pero nagtataka ako kung bakit nakaka-afford siya ng isang mamahalin na attorney. Eh, kako baka may tumutulong sa kanya. I'm sorry, Mrs. Gatchalian. Pero meron tayong attorney-client privilege. Name your price. I know I can afford you. Sabihin mo lang sa akin. Basta ang gusto ko lang, sabihin mo sa akin kung sino, pagkatapos iwan mo na yung pagtulong doon sa Celine. Kriminal yun eh. I'm afraid you cannot afford me, Mrs. Gatchalian. Now, please, get out of my office. Hmm? Mabuti pa siguro hindi na ako makikialam sa kaso, hindi na ako tutulong sa inyo, at bahala ka na sa buhay mo! I can hear you guys from outside. Nag-aaway na naman kayo. He's trying to help someone to get away with murder. In the first case, are we even really sure na si Celine yung pumunta kay Leo? What? Hello, Celine. Sir, pwede ko po ba kayo makausap? May tatanong po ako sa inyo. Sige, pupunta ako dyan. Anong ginagawa mo dito? I just want to know the truth. Celine. Celine, tutulungan kita sa ayaw mo at sa gusto. Huwag na ho, sir. Huwag niyo na po akong tulungan. Malis na po kayo. Hindi ako aalis. Hindi na kita iiwan. Bakit niyo ginagawa to? Hindi niyo naman ho ako kaano-ano. Makinig ka. Anak kita. Anak kita, Celine.